Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, July 4, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Gretchen Barreto, bumuelta sa akusasyong isa siya sa mastermind sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Carry out na executions. 15 police officers isinailalim na sa PNP restriction dahil sa pagkakasangkot sa missing sabungeros case. Presyo ng mga bilihin muling tumaas nitong Hunyo. Singil sa kuryente, isa sa mga dahilan. Operator ng scam online raffle promo sa Tarlac, ni-raid ng PNP. Halos 100 arestado. Sa showbiz, veteranong talent manager at showbiz columnist Lolit Solis pumanaw na. At Catriona Gray umeksena sa promo video ng Jurassic World Rebirth. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Pinabulaanan at mariing itinanggi ng aktres na si Gretchen Barreto ang akusasyong sangkot siya sa kaso ng pagkawala ng mga sabungero. Ito ay matapos siyang ituro ng whistleblower na si Julie alias Dondon Patidongan o alias Sotoy bilang utak sa likod ng naturang kaso. Kabilang na ang negosyanteng si Atong Ang bilang mga tinaguriang APHA member ng Pitmaster o Sabong. Sa pahayag na inilabas ng kampo, iginiit ng aktres na inimbento umano at haka-haka lang ni alias Totoy ang mga paratang na pawang wala anyang katotohanan. Paglilinaw ng kampo ng aktres, wala rin siyang kinalaman sa operasyon ng mga sabungan, maging ang biglaang paglaho ng mga sabungero dahil isa lamang siyang investor nito. Kinumpirma rin ng aktres na sinubukan ni alias Totoy na kikilan siya ng pera kung saan kapalit nito na tatanggalin ang pangalan ng aktres sa listahan ng mga suspect kung siya ay magbabayad. Tinanggihan umano ito ni Gretchen at sinabing wala siyang ginagawang mali. Nihintay naman ang magiging resulta ng investigasyon at handaan niya siyang makipagtulungan para sa ikareresolba ng kaso. Kaugnay niya, nasa ilalim na sa restrictive custody ang 15 pulis na sangkot sa pagkawala at umano'y pagpatay sa mga sabungero. Ito ay kasunod ng naging pagpupulong ng kalihim sa pamilya ng mga biktima na tinaguriang missing sabungeros. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla, kasabay ng mahigpit na pagmomonitor at pagbabantay, limitado na rin ang duty o trabaho ng mga sangkot na pulis kung saan naka-assign sila sa opisina para hindi na makapanakit ng iba. Ayon kay Remulla, kasali umano ang mga pulis sa aktwal na pagpatay. Nangako naman ang kalihim sa mga pamilya ng biktima na itutuloy ang pagsasampa ng hustisya. Under restricted duty na sila. They have to report already to officers para doon lang sila. Para hindi na sila makasakit. They'll carry out na executions. Hindi namin titigilan to. Talagang kailangan ng hustisya. Alam mo, ang kaluluwa natin bilang mga Pilipino nakataya rito. Dapat dito hindi tayo mapayag na pera-pera lang ang naging Panginoon ng Pilipino. Hindi dapat ganoon. Mga ka-A to Z, may natira pa ba sa budget nyo noong payday? Ayon sa PSA, bahagya kasing bumilis ang inflation rate sa bansa dahil sa pagtaas ng bayarin sa utilities gaya ng kuryente. Magkakaroon naman kaya ng epekto sa inflation ang ipatutupad na 50 peso wage hike sa Metro Manila? Alamin sa Balitang A to Z ni Ace Cruz. Doble kayod ngayon ang sari-sari store owner na si Nora dahil sa taas ng bayarin. Higit 10,000 pesos ang bayarin niya sa utilities pa lang. Kuryente, subi ka ng 500, 200 sa everyday. Wala, hindi mo makukuha yun. Magkakalubog-lubog ka din sa utang kuha ng mga mga panggastusin. Batay sa June 2025 inflation report ng Philippine Statistics Authority o PSA, bagyang tumaas ang inflation rate sa 1.4% mula sa 1.3% noong May.
Malaking dahilan ay ang mataas na singil sa utilities. At isa sa malaking factor, no, na nag-contribute sa pagtaas ng housing, water, electricity, gas, and other fuels dito sa National Capital Region ay yung presyo ng kuryente. Ang weight niya kasi, itong price of electricity, yung binabayad natin, 5.5% sa National Capital Region. Ang weight naman sa labas ng National Capital Region ay nasa 4.3%. Gayunman, sinabi ng PSA na bumaba ang rice inflation dahil nakatulong ang murang bigas programs ng pamahalaan. Ang presyo ng or ang weight kasi ng bigas sa ating food basket ay halos mga 30%, no? 1/3 of the food ay bigas. At nakita natin kanina, negative double digit na yung negative inflation for rice, nasa minus 14.3% na tayo. So yun yung major factor. Pasok naman ito sa projection ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na hanggang 1.9%. Tiniyak din ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev na pag-ibayuhin ang magandang ugnay ng bawat ahensya para matiyak na magiging abot kaya ang presyo ng bilihin at serbisyo sa bansa. Sa usapin naman na napipintong implementasyon ng 50 pesos na aumento sa sahod ng mga minimum wage earners sa Metro Manila o yung sumasahod ng 645 pesos kada araw simula July 18, wala pa gaanong nakikitang epekto sa inflation ng PSA. Hindi naman automatic pero may lag siya. So titingnan natin 'yon mga a month, 2 months or 3 months after July, siguro doon natin makikita ang ating increases on certain items. Usually yung mga items na mataas yung labor input dahil of course wages yun. So isa doon yung personal care, yung miscellaneous goods and services. Pero kung ang grupo ng mga negosyante tatanungin, bagamat tatalima sila sa aumento sa sahod, ay aminadong may magiging epekto ito sa kanilang hanay. Kakailanganin din nila magtipid ng mga negosyo sa supply chain at operasyon. Nauna nang sinabi ng ilang labor groups na patuloy nilang kakalampagin ang mga mambabatas ng 20th Congress na magpasa ng mas mataas na aumento sa sahod na nila may tuturing na totoong living wage o yung nakabubuhay. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Good news po mga ka-A to Z, may sarili ng hanay o lane ang mga estudyante sa mga estasyon ng MRT3 at LRT2 simula ngayong Biyernes, July 4. Ayon sa Department of Transportation, layunin nito na maiwasan ang mahabang pila sa mga estasyon at mapabilis ang pasok ng mga mag-aaral. Mas pinalaki rin na ang diskwento sa pamasahe mula 20%, ginawang 50% na ito epektibo hanggang 2028. Kailangan lang magpakita ng valid student ID o proof of enrollment kahit postgraduate students. Ipatutupad din ang queuing system sa LRT1 para sa mas maayos na daloy ng mga pasahero. Nasabat ng National Bureau of Investigation ang higit sa 10 milyong pisong halaga ng smuggled na frozen meat, Peking duck at sibuyas sa isang cold storage facility sa Paco, Maynila, Miyerkules ng gabi. Sa ulat ng ahensya, walang maipakitang permitang may-ari sa oras ng inspeksyon, kaya binigyan ng 24 na oras ang pasilidad para magpresenta ng mga dokumento. Ayon naman sa caretaker, isang Chinese national na kilala sa pangalang Jerry ang umuupa sa pasilidad. Maharap sa kaso ang mga nasa likod ng operasyon lalo't malinaw na paglabag ito sa anti-agricultural smuggling law. It appears na smuggled dahil hinahanapan sila ng papeles, walang maipakitang papeles. Ayun, kaya violation ng ating agricultural smuggling law. Lumitaw sa investigasyon ng Malacanang na dumami ang joint venture deals ng Prime Water sa mga local water districts simula noong 2019 sa panahon ng pamumuno ni Mark Villar sa DPWH kung saan naka-attach ang Local Water Utilities Administration o LUWA. Isiniwalat ng Communications Undersecretary Claire Castro ang impormasyon matapos makipagpulong ang Office of the Vice President sa Local Water Utilities Administration para mapag-usapan ang patuloy na investigasyon ng gobyerno sa Prime Water. Pagmamay-ari ng pamilya Villar ang Prime Water. Sa pagpupulong sa Malacanang, sinabi ni LUWA Administrator Jose Moises
Salonga na may posibleng conflict of interest ang mga deals lalo't nakita ang posibleng irregularidad sa mga kontrata, partikular na kung paano nakalusot, sino nag-aproba at kung kailan ito dumami. Matatandaang nasa ilalim ang luwas sa pangangasiwa ng DPWH mula 2011 nang pirmahan ng Aquino administration ang Executive Order 62 na naglilipat sa luwa mula Department of Health patungong DPWH. Inilipat naman ng Marcos Jr. Administration ang naturang ahensya sa ilalim ng pangangasiwa ng Water Resources Office ng Department of Environment and Natural Resources. Nilinaw rin ni Salonga na walang silang ibang sinisisi at tanging pagsasaayos lamang ng patubig sa mga apektadong lugar ang kanilang ginagawa. Lalo't tila mas lumalalaan niya ang kakulangan sa tubig. Napatid natin ang malawakang problema na naidulot ng kakulangan ng prime water. Mas dumami ang mga joint venture agreements ng Prime Water taong 2019, panahon ng nakaraang administrasyon, at numai-attach ito sa DPWH na noon ay pinamumunuan ni Secretary Mark Villar. Nagsampa ng cyber libel complaint si Commodore J. Tariela ng Philippine Coast Guard laban sa social media personality na si Sas Rogando Sasot. Iginiit ni Tariela na paninira ang mga post ni Sasot sa Facebook at sa X mula July hanggang October 2024. Kabilang na ang alegasyong tumanggap umano si Tariela ng 4 na milyong dolyares mula sa USA kasali sa Project Atlantis at binigyan ng black bags ni Speaker Martin Romualdez. Itinanggi naman ni Tariela ang mga paratang at sinabing lumagpas na ang kalayaan sa pananalita ni Sasot dahil sa malisyosong impormasyon, kaya't nararapat lang na managot ang vlogger sa batas. Humihiling si Tariela ng 1.25 million pesos na halaga ng danyos kay Sasot habang hinihikayat ang mga netizen na maging responsable sa pagbabahagi ng impormasyon. I don't think na ang pag-file natin ng cyber libel against Ms. Sas Sasot ay pagbabalik sibuyas as a public servant. No? Para sa akin, there are limits for our constitutional right of freedom of expression. Kung magsasalita ka ng bagay na wala ka namang basihan, and it will also damage my reputation, para sa akin, you need to be held accountable sa mga ginagawa mo na to. Kasi it also damaged my own credibility as a spokesperson. Nagpatupad na ng Blue Alert status ang Office of Civil Defense dahil sa pananalasa ng bagyong Bising sa Northern Luzon, partikular na sa Ilocos, Cagayan Valley at Cordillera Region. Naka-alerto rin ang mga lalawigan ng Batanes, Cagayan, Apayao, Abra at Kalinga. Ayon sa OCD, nagsagawa ng pre-disaster risk assessment ang ahensya bilang paghahanda at nagpe-position na rin ng tulong ang DSWD. Samantala, tuloy-tuloy naman ang pagulan sa iba pang bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, Pangasinan, Zambales, Bataan, Ilocos Sur, La Union, Cordillera, Central Luzon, Calabarzon at Occidental Mindoro. For the last 2 days, nagkaroon na tayo ng pre-disaster risk assessment na ginagawa ng ating operation center para nga ma-determine kung ang possible effects nitong bagyo na ito at para makapaganda lahat ng mga ahensya ng OCD, ng ating AFP, ng DSWD. Pumanaw na ang talent manager, TV host at veteran entertainment columnist na si Lolit Solis sa edad na 78. Kinumpirma ito ng aktor na si Nino Mulak sa kanyang social media post. Tumatak sa madla ang showbiz figure na si Manay Lolit sa kanyang maanghang at matatapang na komentaryo at sa kanyang mga showbiz blind items sa mga periodiko at social media. Matatandaang naging kontrobersyal rin si Manay Lolit noong 1994 Metro Manila Film Festival nang i-anunsyo si Gabby Concepcion at si Rufa Gutierrez bilang mga nanalong aktor at aktres kung saan siya noon ang kasalukuyang manager ng dalawa na kalaunan din ay napag-alamang may dayaang naganap.
Nakilala si Lolit sa entertainment talk show na Star Talk at sumikat rin sa kanyang Bati Minute kung saan mabilis niyang inaanunsyo ang mga pabati na kailangang matapos sa loob ng 1 minuto. Susunod, operator ng scam online raffle promo sa Tarlac ni-raid ng PNP. Halos 100 arestado. At 4 patay habang halos 20 sugatan sa insidente ng pamamaril sa Chicago, USA. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Nabuhayang muli ng pag-asa ang mga kaanak ng mga nawawalang sabungero matapos ituro ni Julie Patidongan alias Totoy, sina Atong Ang at Gretchen Barreto na sangkot sa kaso. Ayon sa kaanak ng ilang biktima, matagal na nilang naririnig ang mga pangalan na yan pero hindi nila inakala na lalabas din pala. Umaasa naman ang mga pamilya na tututukan pa rin ang pamahalaan ng investigasyon lalo't halos 3 taon nang nawawala ang ilan sa mga mahal nila sa buhay. Nais ng pamilya na sumama sa search operation sa Taal Lake kung saan umano inilibing ang mga biktima. Una nang kinumpirma ni Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla na posibleng lagpas 100 ang mga nawawalang sabungero mula 2022 hanggang 2023. Almost 3 years na po mahigit na nawawala tong anak ko. Sobra po ako nabuhay ng loob. Dahil po sa, akala ko nga po wala na kami pag-asa sa paghahanap sa kanila. Kaya nagpapasalamat po ako. Kahit paano po ay may nakonsensya na magsabi po ng totoo. Nagbababala ngayon ng Police Anti-Cybercrime Group laban sa mga scam na online raffle promotions. Ang pangako, malaking papremyo sa maliit na halaga ng raffle entry. Ni-raid ng pulisya ang isang scam raffle operator sa Tarlac na marami nang nabudol. Ang detalye sa Balitang A to Z ni Kim Salinas. Sinalakay ng pulisya ang tanggapang ito sa San Vicente, Tarlac noong June 29 dahil sa scam online raffle promotion. Ang modus ng grupo ay pagbebenta ng ticket sa live streaming platform para sa kanilang monthly raffle draw. Ang pang-akit sa mga tao, sa halagang 20 pesos ay posibleng manalo ng sasakyan, bahay o pera. Pero ang siste, tila ginigisa sa sariling mantika ang mga parokyano. Wala po talagang mga sasakyan and wala pong house and lot. And nalaman po din natin ayon sa investigasyon na there is no winners talaga. Kumbaga kung meron man silang tinatawag ay within din sa circle nila. Kung sino po yung mga promoter doon, yung distributor at nagsasagawa ng raffle draw, sila din po yung mananalo. Ayon sa PNP, 5 taon na ang naturang illegal gaming operations. Sa raid sa tanggapan nito, nakumpiska ang bundle-bundle ng mga raffle tickets, malaking tambyolo at mga kagamitan sa live streaming. Ang naaresto natin ay 94 individuals and yung kasong kakaharapin nila is illegal gambling po. And during that time, marami pong tao doon, more than 1,000 na mga katauhan. Ang nahuli po natin yung mismong mga facilitator and distributor po. Ayon pa sa pulisya, marami nang nabubudol ang grupo at naging ahente pa sa raffle. Sa isang booklet ng ticket na halagang 2,500 pesos, 1,000 piso ay napupunta sa ahente. May bonus commission pa di umano na aabot sa 250,000 pesos ang ahente kapag ang napagbentahan ng ticket ang big winner sa raffle. Nagbabala ngayon ang mga otoridad sa publiko. Tignan po natin kung ito po ay legit at kung meron pong mga documents coming from the concerned agencies para maiwasan din po nating ma-scam ng mga ganito klaseng illegal online activities. Sasampahan ng kaso ang mga nahuli dahil sa paglabag sa PD 1602 o illegal gambling na may piyansang 48,000 pesos bawat isa. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.
Umaasa ang Malacanang na magkakaroon ng positibong takbo ang hiling ng mga magulang at taga-suporta ni Mary Jean Veloso na mabigyan siya ng full at absolute clemency, lalo't wala naman daw nalalabag na batas. Ito'y matapos nang isumite sa palasyo ang petisyon para palayain si Veloso bago ang ika-4 na State of the Nation address ni Pangulong Marcos sa July 28. Sa kasalukuyan, hindi pa natatanggap ng Pangulo ang liham ng pamilya ni Veloso. Matatandaang nasentensyahan ng bitay sa Indonesia noong 2010 si Veloso dahil sa kasong drug trafficking. Pero noong Disyembre, naibalik siya sa Pilipinas at nakapiit ngayon sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City. Nakasaad sa kasunduan ng Maynila at ng Jakarta na iginagalang ng Indonesia ang anumang desisyon ng Pilipinas, kabilang na dyan ang pagkakaloob man ng clemency. Matapos ang malawakang flushing at cleanup operation sa Maynila noong nakaraang linggo, masayang ibinahagi ni Manila City Mayor Isko Moreno ang mga larawan ng malinis at maaliwalas na kahabaan ng Recto Divisoria. Ito ay matapos ng mag-ikot ang alkalde sa Divisoria para tutukan ang paglilinis at makipag-usap sa mga tindero. Ayon kay Isko, abot sa halos 2,500 metric tons ng basura ang nakolekta simula nung naluklok siya bilang alkalde ng lungsod. Inilahad din ng nagbabalik na mayor na trabaho ng gobyerno ang mangolekta ng basura, pero hinihikayat ang publiko na magtapon sa tamang lugar at oras. Matatandaang isa sa malaking isyong kinakaharap ng dating mayor ng Maynila na si Honey Lacuna ang sandamakmak na basura na hindi agad nakolekta dahil sa isyu ng contractor. Sugatan ng halos 20 katao habang may 4 na nasawi sa isang drive-by shooting sa north side ng Chicago, Miyerkules ng gabi. Ayon sa Chicago Police, may isang album launch party sa isang nightclub malapit sa River North nang mangyari ang pamamaril bandang alas 11 ng gabi habang nasa gilid ng kalsada ang mga biktima. Patuloy na pinaghahanap ang mga suspect at nagsasagawa ng investigasyon ang mga otoridad. Galing Pinoy meets Global Flair. Ibinida nga ang mga produktong Pinoy sa relaunching ng isang store na station nitong June 3 sa isang mall sa Quezon City. May tema itong ikwento natin, Galing Pilipino. Rumampa sa fashion show ang mga modelo suot ang modern Filipiniana outfit na gawa ng ilang magagaling na fashion designers sa bansa. Kasama pa riyan ang mga naggagandahang disenyo ng accessories at bags para tsak na in-style ang fashion. Tunay ngang walang makatatalo sa galing ng Pinoy, basta gawang Pinoy, panalo. Sa ating pagbabalik, Miss Universe 2018 Catriona Gray umeksena sa promo video ng Jurassic World Rebirth. At official poster ng inaabangang pelikulang Quezon ni Jericho Rosales inilabas na. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Bumida sa trailer ng Jurassic World Rebirth si Miss Universe 2018 Catriona Gray. Simula na rin kaya ito ng kanyang pag-arte sa mundo ng showbiz. Samantala, official poster ng inaabangang pelikulang Quezon, inilabas na ang detalye. Makichika sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. In her actress era. Hindi lang beauty queen, kundi best actress in the making. Bumida sa ipinasilip na trailer ng Jurassic World Rebirth si Miss Universe 2018 Catriona Gray. Sa Instagram, proud na ibinahagi ng beauty queen na kasama siya sa trailer para sa promotion ng nasabing pelikula na shoot pa sa Thailand. Mapapanood sa trailer ang makapigil hiningang eksena sa kagubatan at kapatagan kung saan feel na feel ang takot at kaba ni Catriona. Maging ang pagsigaw niya nang maka-encounter niya ang naglalakihang dinosaur na papalapit sa kanila. Sa hiwalay na post, iflinex ni Queen Cat ang ilang snaps ng behind the scenes.
habang ginagawa ang pelikula. Pinagbibidahan ni Scarlett Johansson, Jonathan Bailey at Mahershala Ali, directed by Gareth Edwards, ang bagong aabangang Jurassic World Rebirth na nag-premiere nitong Huwebes, July 3. Samantala, inilabas na ng TBA Studios ang official poster ng most awaited historical film na Quezon na pinagbibidahan ng aktor na si Jericho Rosales. Tungkol ang Quezon sa buhay ni Manuel L. Quezon na isang abogado at sundalo at naging Pangulo ng Commonwealth ng Pilipinas mula 1935 hanggang 1944. Nakatakdang ipalabas ang Quezon sa mga sinihan sa October 15. Kaya naman, talagang kaaabangan. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Walang hindi nakakakilala sa babaeng superhero na kailangan lumunok ng bato bago magbago ng anyo. E paano kung ang nag-aladar na? Tila hindi inaasahan ang isinubo sa kanya. Makapag-transform pa kaya? Panoorin. Sige, ang bato! Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ng ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Biyernes ay mula sa theologian, philosopher at physician na si Albert Schweitzer. Ang sabi niya, nagiging marangal ang bawat uri ng serbisyo na mahalaga sa kapakanan ng publiko dahil ito ay kinakailangan. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.